mag-iiyakan pa tayo dito, no? Bakit? Madaming iiyak dito. Unang-una, baka yung mga vlogger umiyak. Pangalawa, yung mga troll. Kung sakali, no, i-freeze ang asset ni dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo dyan, comment section, ano ang mangyayari doon sa mga supporter nila? May mga nagsasabi na baka wala nang mag-vlog. May mga nagsasabi baka wala nang sumuporta sa kanila. Diba? Madami hong apektado dito. Yung kay Buloyski, mga kababayan, nung ibinalita po na yung kaperahan, yung mga account, no, ni Buloyski, yung mga asset ni Buloyski, na-freeze, nako, biglang naubos yung mga nagbablog tungkol kay Buloyski. Ang natira na lang Semenay. Hindi ho kaya ganun din ang mangyari doon sa mga umaasa kay dating Pangulong Duterte. Nakikita ko medyo pahina na po sila ng pahina at hindi na masyadong maingay. ICC can freeze Duterte's asset while trial still ongoing. Mahaba-habang panahon yan, ha? Aabot ng 8 taon yan kung sakali. Di ba? Aabot ng 8 taon yan kung sakali, kung acquitted siya. No? Pero kapag hindi siya acquitted, ay nako, paano na yan? Isa pang iniisip ko dito, mga kababayan, baka ho pati yung gusto na papirmahan ni dating Senador Trillanes na waiver, baka pati yung account na yun mabuksan na. Ay, dyan na magkakaalaman talaga. Kung merong mga pumapasok, may labas-pasok na pera galing doon sa di umano na sinasabi ni dating Senador Trillanes na galing po sa malalaking mga tulak. Ano po? Madaming kawawa dito. Madami yung, baka pati yung mga piso-piso comment, mawala na dyan, no? Yung mga DDS na mahilig pumatol sa piso-piso comment. Diba? Mawala na yan. Sabi ni Roel, Uba, tulak ka ata. Sino tulak ko? Ay, laptop ko, nasa harap ko, tutulak ko. Kayong mga DDS, yan na lang ba talaga yung kaya nyong sabihin? No? Pinapatunayan nyo talaga sa amin na kayo bobo? Bakit? Kagaya, sabi ni Sir Rebeton, piso comment, piso net comment. Kasi meron tayong tinatalakay. Pwede kayong mag-disagree dito sa sinasabi ko with matching paliwanag. Kaya lang, paano nyo nga naman ipapaliwanag? Dahil ultimo, yung mga idolo ninyo, paulit-ulit lang ang naririnig ninyo na pinupolitika sila. Kaya kayo, pagka pumunta kayo dito, galit na kayo, gusto nyong i-debunk yung mga sinasabi namin, pero hindi nyo magawa. Bakit? Kasi nga walang laman yung utak ninyo. Wala kayong maipaliwanag doon sa sinasabi namin. Hindi ninyo makontra yung sinasabi namin. Kaya ang sinasabi nyo na lang, tulak ka ata, adik ka ata, o bayaran ka yata. Hanggang dyan na lang kayo. Sabi ni Marie Aseo, suspended na din yung SMNI o yung Semenay at ng DDS supporter. Diba? So kayo, malapit na din kayong mawala. Lalo na kapag na-freeze itong account ni dating Pangulong Duterte at yung mga assets niya. Biruin nyo ho, no? Kung sakali na totoo, na talagang ibinulsa nila yung mga milyon-milyon na pera, bilyon-bilyon na pera, hindi pa din masaya ang ending ng buhay. Biruin mo, nakulong. Biruin mo, mawawala siya sa mundong ibabaw kung sakaling dumating yung panahon na siya ay yumao na, mga kababayan, sira ang pangalan. Hindi maganda ang iniwan na imahe sa Pilipinas, di ba? Sabi ni Gringo Abuan, tingnan mo, wala kang ambag. Yung mga DDS galit na galit,
Oh, FU ka vlogger, wala kang ambag. Hanggang ganyan lang ho. Kasi nga bobo. Oh, walang makadepensa dito sa dating pangulo. Hindi nila madepensahan kasi nga po yung mga bossing nila, yung mga iniidolo nila ay paulit-ulit lang po ang naririnig nila. Pinupolitika lang po kami yan, no? Pinepersonal lang po kami yan. Samantalang sa kanila ho nag-umpisa yan, mga bossing. Sa kanila po nag-umpisa yung mga paninira. 'Di ba? Boss Mark, okay ba sa iyo ipalit natin si Heidi Mendoza kay Amy Manotok Duterte? Ay, sino ba nagsabi nun? Nasaan? Si Ricardo Hernandez. Sabi ko nga po nasa talaan ko ng iboboto si Heidi Mendoza. Pero yung Amy Marcos nakasama po doon sa kasama doon sa alyansa, hindi ko po iboboto. Kaya ho ako mga kababayan, simula't simula pa lang po matapang kong sinasabi. Kahit na itong channel na ito pro-government o pro-Bongbong Marcos, matapang ko pong sinasabi mga bossing, hindi po ako boboto ng 12-0. Kung meron man ho ako iboto dyan, 3 hanggang 5 lang ho doon sa alyansa. At isa doon sa sinusuportahan ng mga kakamping ngayon na si Heidi Mendoza, matapang po ko pong sinasabi, nasa listahan ko po ng iboboto yan. Lalo na't malaki ang maitutulong, no? Lalo na't malaki ang maitutulong niyan sa pag-impeach kay Inday Sara Duterte. At malaki po ang maitutulong niyan sa korupsyon ng Pilipinas. Bakit po? Alam na alam niyan yung pasikot-sikot ng pag-audit ng mga budget O di ho ba? Magkakaroon ng talagang napakatinding pulis, no, pagdating po sa pagwaldas ng pera, mga kababayan. Hindi aabot sa punto na billion confidential funds o 460 million mayor confidential fund. Hindi naabot ng ganon. Bakit to? Kasi matatakot sila, naku, merong isang Heidi Mendoza na nasa Senado at hindi makakalagpas ito. Di ba? Oh. Pero yung Amy Marcos, si Boss Mike, nung pinapanood ko kanina si Boss Mike, sabi niya, hindi naman nanalo yan si Amy Marcos. Ay, suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike at suportahan niyo po. Nasan ba yun? Sir Jordan G, paki-comment nga dito yung channel ng Big Five. Ayan, abangan niyo po yan. April 1, Big Five, mga kababayan. Nandiyan po si Boss Mike Cervera, si Takeru Miyamoto, si Sangkay Janjan, si Coach Jarrett, at ang inyong lingkod po kasama dyan. Ewan ko kung ba't ako kasama dyan, pero lahat sila matatalino, tayo lang huwang hindi. Kumbaga, kasama tayo, di pasalamat, di ba? O, game.